and Highways o DPWH. Ahensyang ang tungkulin ay paunlarin ang infrastruktura. Pero ang ilang kalsadang dapat ay matuwid at matibay, lubak at hirap pa ring madaanan. Maitutuwid nga ba ang landas ng ahensya sa ilalim ng pamahalaan na nangako ng reforma at pagbabago? Sa haba at lawak daw ng mga kalsada, maaaring masukat ang sigla ng isang ekonomiya. Ang mga daang ito nagsisilbi ding tulay tungo sa mas malawakan pang pag-unlad. At ang naatasang gumanap sa ganitong tungkulin, ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Ahensyang tinaguriang Roads and Bridges Office ng Pilipinas. Nang maupo sa pwesto si Pangulong Benigno Aquino III, makailang ulit niyang binigyang diin ang kampanya ng pamahalaan tungo sa tuwid na landas. Layunin ko na sa pagbabako sa katungkulan, masasabi ng lahat na malayo na ang narating natin sa pagtahak ng tuwid na landas. Gobyernong kontra katiwalian at magsusulong ng mas malinis na transaksyon. Malawakang pag-unlad at pag-ansen. Sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA, ibinida ng Pangulo ang reformang nagaganap sa hanay ng DPWH. Ang pinakamahalaga po, nakakaasa na tayo sa mga kalsadang matino. Hindi yung maambunan lang ay lulundo o mabibiyak agad. Pagkatapos ng mahigit 1.5 taon, kumusta na nga ba ang mga daang dapat ay matuwid at maayos na nadadaanan? Ito ang Litex Road, ang daang nagdudugtong sa munisipyo ng Rodriguez sa Rizal at Barangay Payatas sa Quezon City. Araw-araw may 3,000 sasakyan na dumadaan dito. Pero araw-araw ding tinitiis ng mga motorista gaya ni Mang Dante, isang jeepney driver ang lubak-lubak na kalsadang ito. Nahihirapan po kami kasi yung ginagawa niyang kalsada, ang hirap ang daan, tapos yung mga nagtatrabaho, makalilate sa pagpasok. At saka pati kami, mahirapan kami pumundere. Kaya mahirap talaga yung ginawa nila eh. Sa Facebook page ng DPWH, inirereklamo ang perwisyo at panganib na dulot ng baku-bakong daang ito. Kapansin-pansin kasi ang mga butas at sirang aspalto. Tuwing bubuhos ang ulan, ganito ang perwisyong dulot nito sa mga motorista. Obserbasyon pa ng ilang residenteng aming nakapanayam na tumangging humarap sa kamera. Tingin nila manipis umano ang aspalto maging ang bakal na ginamit sa daan, kaya ganito ang itsura nito ngayon. Napansin din namin ang mga bitak na aspaltong dinadaluyan ng tubig ulan. Pero ayon sa DPWH 2nd District ng Rizal, naglalagay kasi ng mga water pipelines ang Manila Water kaya lubak-lubak ang daan. Gagawin nila, lalagyan muna nila ng buhangin. What do you expect kung buhangin nila lalagyan na ipapatong mo espalto? So, paulit-ulit talagang ginagawa nila. Kasi yan ang kasama sa permit namin na hindi pwedeng nakabuhangin lang, naka-open yan. Kailangang ipatch ninyo ng espalto yan. Sa ganitong tanawin, hindi maiwasang maungkat muli ang ilang isyong ibinabato pa rin sa ahensya. Nagpakilalang dating kontraktor sa ahensya si Luis, hindi niya tunay na pangalan. Anya, noong panahong aktibo siya sa DPWH, nagkakaayusan na daw bago pa man ang bidding. Ano pong ginagawa ninyo para makakuha ng kontrata? Ang sistema before kasi, once na may invitation to bid na nakapost lang sa dyaryo, yung mga pre-qualified contractors can join sa project. Tapos, doon pa lang nagkakaayusan na yung mga contractors. Pag sinabing nagkakaayusan, anong ibig sabihin nun? Magpapatawag na ng meeting. Doon na mag-uusap-usap sa meeting place. O kung sino interesado sa project na to, o sino ba? O ganito, 3%. O, willing ka ba magbigay ng 3%? Ganyan, hati-hati. Kadalasan, kapag malalaking proyekto, 10% ng project cost daw ang ibinibigay na padulas sa mga opisyal ng DPWH. Bakit niyo sila kailangan bigyan? That's the way it goes eh. Para bang, siguro
Siguro it's one way of pakikisama ba? Or nakagawian na. Parang gano'n na lang. Na sinusunod na lang ng ibang contractors na para bang naoobliga na lang na magbigay. Kaya hindi daw maiwasang tipirin na lamang ang materyales ng proyekto. Pag sobrang laki nung hinihingi sa'yo tapos naghihigpit yung mga inspektor, talagang mahirapan yung kontrakto. Babawasan mo na yung kapal ng konkreto. Yung asfalto, ganun din. Babawasan mo na rin. So para lang kumita yung contractor, para diba, hindi siya malugi rin. We've done a lot of things in the area of transparency, 3 areas, Sabi nga namin, simple lang, right projects. There's a lot of leakage in the project selection. Ibig sabihin, tama ba yung proyektong yan? O rekomendado lang ng kung sino-sino. Pangalawa, yung right price. And the best solution to right price is bidding them out competitively and transparent. Di nalalayo ang isyong kinakaharap ng DPWH sa bagong kumpuning Osmeña Flyover dito sa Maynila. Ang ginastos ng DPWH, mahigit 50 million pesos. Natapos ang rehabilitation ng flyover noong Oktubre at nagamit na ng mga motorista. Kaya lang, wala pang isang buwan pagkatapos itong buksan sa mga motorista, lumitaw na ang mga hukay sa flyover. Ang itinuturong dahilan, mga substandard material na ginamit sa proyekto. Masama yung kalidad nung either masama yung contractor, masama yung supply. We might have made a mistake in specifying the fiber. Kasama-sama lahat yun. But hindi sasama yung kung yung materials tama. Agad pinaulit ng DPWH sa kontraktor ang pagsasaayos at pag-asfalto muli ng flyover. Kaya pag pinagsama ang sa original at negotiated program of works ng flyover, lumalabas na aabot sa 88 million pesos na ang pondong kailangan para maayos ang flyover. Kaya lumuta ang issue ng overpricing sa proyekto. Halimbawa na ang Fiber Reinforcement Polymer o FRP, bagong teknolohiya na kailangan daw upang mapatatag ang pundasyon ng flyover. Nakasaad kasi sa original na plano, 1.4 million pesos lang ang halaga ng FRP pero lumobo ito sa halagang 21.5 million pesos sa inaprobahang negotiated contract. We could not determine at that point when we originally planned it out na ganong kalaki yung kailanganin until we did a detailed structural analysis. Now, people get confused. Sinabing fabric, kala lang ginamit namin sa ilalim, yun din ang ginamit sa ibabaw. Magkaiba yun. Ang nakasungkit naman ng kontratang ito, ang Tocwing Corporation, isang construction company. Sa aming pagsasaliksik, mula 1993 hanggang kasalukuyan, aabot sa 47 kontrata na sa DPWH ang nasungkit ng kumpanya, nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos. Katunayan ng kansilahin ng kasalukuyang administrasyon ng 19 na kontrata ng flood control projects ni dating Pangulong Arroyo, lumalabas na isang Tocwing Corporation na nakakuha ng kontrata. Tumangging magbigay ng pahayag ang kumpanya. Bagamat pinupukol ng mga isyu ng katiwalian, nananatiling malaking pondo ang inilalaan para sa ahensya. Katunayan, 125 billion pesos ang approved budget ng ahensya sa susunod na taon. I have a copy of confidential report from the World Bank. Taong 2009, nanguna sa SWS survey ang DPWH nang naisiwalat ang umano'y nangyaring dayaan sa public bidding ng National Road Improvement and Management Project o NRIM. $950 million o 42 billion pesos ang budget na kakailanganin hanggang matapos ang proyekto. Gagamitin ang pondong uutangin sa World Bank upang magpagawa at magsaayos ng pangunahing daan sa bansa. Pero sa investigasyon ng World Bank, 3 beses umanong nagkaroon ng bid rigging at collusion sa unang bahagi ng proyekto. Ibig sabihin, nag-usap-usap muna ang mga sasali sa bidding para maitakda agad ang presyo ng kontrata o kaya naman sigurado na kung sino ang mananalong kontraktor. The bidding process is malinis na yan. Why? Because under the law, mandated ang civil society presence.
no? And then conducted their own investigation, wala naman silang nakita dito na may collusion. Wala naman prueba, no? So, as far as World Bank projects, hindi sila makakasali. All we're saying is, from here on, no collusion, competitive bidding, may collusion dyan, I will stop. Sa inilabas na audit report para sa taong 2010, napuna ang kabagalan ng ahensya sa pagpapatupad ng proyekto. Sa 12 kalsada kasing dapat matapos sa susunod na taon, tanging ang road widening ng Marcos Highway lamang ang naumpisahan. Ayon sa COA, nasasayang umano ang pondong dapat sanay nakagawa na ng mas maaayos na daan. The new management of the World Bank, when they took over sa NDRIM, they opted to review the feasibility studies, the design. Bumalik kami ng one stage and it will take 1 year. Marami ng ongoing, lahat ng Mindanao. And in 2012, I would say, out of 12, nasa 10 or 11 will be starting. Unang-una, dapat talaga lahat ng information tungkol sa mga contracts, sa mga biddings, sa mga winning bidders, dapat talaga ilabas yun to the public so that the public and media and NGOs like Pantay Lansangan can analyze the data. Ang kalidad ng kalsadang ating nilalakaran at tulay na tinatawiran ay sumasalamin daw sa uri ng pamahalaan na ating kinabibilangan. Sa mahaba at minsay baku-bakong daang tinatahak ng ating gobyerno, hindi sana malimutan ng mga kinauukulan ng seryosong reforma, tapat na paglilingkod at malasakit sa mamamayan. Ang siya ring tuwid na daang magtatawid sa atin sa kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.